Good evening. Isang panibagong pagkakataon na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para po ipahayag ang Kanya pong kalooban sa mga anak ng Diyos. Tunay nga na sa Kanyang salita tayo po'y lumalago at sa pamamagitan ng Kanyang salita ay nakikita natin yung halaga ng mga ginawa ng Panginoon. Kaya nga po, ipagpapatuloy po natin sa gabing ito yung ating pong usapin patungkol po sa the benefits of justification na matatagpuan po natin doon po sa aklat po ng Roma, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, doon po sa ikalimang kabanata, sa unang talata hanggang ikalima. So if you have your Bibles with you, ay makipagbukas po kayo sa akin doon po sa bahagi pong iyon ng sulat. Romans chapter 5 verse 1 to 5. Sabi po dyan, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Salamat sa Panginoon sa Kanya pong salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa pagpapatuloy po ng aming pong usapin, ng aming pong talakayin, sa mga benepisyo po ng justification, na nawa Lord ay matagpuan po namin na kapakipakinabang ang bahagi pong ito sa kasalukuyang sitwasyon po namin, hindi lamang po ng buong bansa kundi po ng buong mundo. Na nawa Lord, sa mga benepisyo pong ito matagpuan po namin ang mga sarili po namin na nagtatapat, Panginoon. At sa pakikinabang po ng bahaging ito, tulungan mo kami na maiakma po namin kung ano po yung dapat po naming maging tugon sa kasalukuyan po naming kinahaharap na sitwasyon. Tulungan mo po, Panginoon, ng bawat isa na makakita, O Diyos, ng kayamanan sa bahagi pong aming pong pag-uusapan sa gabi pong ito. Nilalatag ko po sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, mga kapatid, noong nakaraang linggo ay diniscuss natin o tinalakay natin yung mga naunang benepisyo ng justification. So, doon nakita natin that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So God reached out to us. Okay, it's not our own effort that we receive the peace of God, but it is God Himself. He reach out through His blood or through His Son, Jesus Christ. Okay, that His Son died on the cross for us to have peace with Him. Okay, through His offering, okay, ay nakita natin doon that we gain not only justification, but we gain redemption. So also, na-discuss natin doon that we have access to the Father. That when Christ died, okay, nung nalagutan po siya ng hininga,
Nakita natin doon in the account of Matthew, okay, that yung veil, okay, yung tabing po na naghahati po sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan ay napunit po mula po taas hanggang ibaba, signifying that through the death of Jesus Christ ay God gave us the access to God. Okay? So now, through the author of Hebrews, ay ini-encourage tayo na tayo po ay tapat pong lumapit sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? At so, sa punto pong ito ay pagpapatuloy po natin. So, pangatlong benepisyo naman ng ating pong justification. Okay? So, pangatlo, so we are able to rejoice in hope of the glory of God. Now, the word rejoice, sa talatang iyan, ang ibig sabihin ay boasting. Now, the word rejoice there have this sense of celebration beyond the normal level of joy. So the word rejoice there, meaning there's a sense of celebration beyond the normal level of joy. And the reason for that joy, yung we have hope of the glory of God. Okay? So, tingnan natin ganito. Nagsasaya tayo dahil una sa kapayapaang nararanasan natin dulot po ng ginawa ni Kristo. Because kung wala po o kung hindi po ginawa ng Panginoon yon, okay, so hindi tayo magkakaroon ng pag-asa na tayo po makakaharap sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, nagsasaya tayo dahil inilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay, this is number 2. Nagsasaya tayo, pangatlo, dahil inabot tayo ng Diyos sa ating kalagayan. So, hindi dahil sa mga efforts natin, hindi po sa mga ginawa natin, kaya po tayo inabot ng Diyos. Kundi po, inabot tayo mismo ng Diyos. Ay pang-apat, nagsasaya tayo dahil binuksan ng Diyos ang access papunta po sa Kanya. So, ang dahilan kung bakit po tayo nagsasaya ay dahil kasi binigyan tayo ng hope. Binigyan po tayo ng pag-asa, okay, na tayo po ay makaranas po ng kaluwalhatian ng Panginoon. Tignan nyo to. Dahil po sa imposibleng kalagayan po natin na magkaroon po tayo ng peace sa harapan ng Panginoon. At restricted po kasi yung access papunta po sa Kanya. Pero dahil po kay Kristo, naging posible ang mga bagay po na imposible po sa atin. Okay, so we have hope. Okay, and that hope, according to Hebrews chapter 6 verse 19, sabi niya, this hope we have as an anchor of the soul. So both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Ano sinasabi dyan? Yung hope na dyan, ang karga kung bakit po tayo merong pong joy sa mga puso natin. At that hope ang magsisecure po sa atin na tayo po ay makakapasok nga doon po sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa likod po ng tabing, which is that veil is the restriction ng ating pong paglapit po sa Diyos. Since that veil ay winasak na ng Panginoon mismo, therefore makalalapit na tayo
sa presensya ng Panginoon nang wala pong harang. Okay po? At dahil po ipinangako sa atin na dahil po sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ay malaya na nga tayong makapapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagagalak, kung bakit po tayo nagsasaya. Bakit? Kasi from a very long time, okay, man cannot directly go to God. Man cannot access His glory or cannot enter His glory. But now, because of that hope we have, because of Jesus Christ, okay, gave us that His death, His resurrection, gave us the joy, okay, that we can enter into His glory. Amen? So, yun po yung pangatlo. At pangapat, we glory in tribulations. Oops, teka lang. We glory in tribulation. Ibig sabihin ba that we must desire, okay, na tayo po ay nasa isang gulo? Hindi. Okay, sinasabi ko lang ganito. Nothing compare sa mga troubles natin, sa mga situations natin that we will be facing, okay, mga haharapin natin sa ngayon at maging sa hinaharap, kumpara doon sa kalagayan natin na ipinangako sa atin ng Diyos. Ano yon? That we will be, okay, that we will inherit eternal life. Okay, so compare the tribulation, compare your trouble now. Okay, it's a mindset na bagamat sa sitwasyon ngayon, walang dapat na ipagsaya o wala tayong dapat na ikagalak. Pero come to think of it, kung sinasabi ng Diyos na ang kinakaharap natin ay mas maliit kumpara sa tatamuhin natin sa hinaharap na kaluwalhatian. And if you will weigh in, titimbangin mo, anong mas pipiliin mo? Yung magalak ka kasi yung sitwasyon mo ay sinliit lang siya or maliit lang siya kumpara doon sa tatamuhin natin kaluwalhatian pagharap natin sa Diyos. Come think of it. Okay, we suffer a little right now, but we will rejoice forever in the house of God. Sabi nga, di ba? Huwag natin pagsumakitan yung mga bagay sa mundong ito, kundi ang pagsumakitan natin yung mga bagay na panlangit. Sabi pa nga, di ba, ng Panginoon, huwag tayong mag-impok ng ating kayamanan dito sa lupa, kundi ano daw? Mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Think of this way. Once we were justified, no matter what people are throwing at you, even the worst thing, you can always see through the eyes of your Savior na sinasabi sa'yo, you are blessed. Okay? So, you are blessed. Ganun din. Compare to your suffering right now. Compare to what you are going through right now. Isipin mo ganito. That is momentary lang. Segment lang ng buhay mo yan. Compare to the eternal glory that you will receive in Christ. Kapag ka nagkita na tayo ng mukhaan ng Panginoon. Okay. Condition mo yung sarili mo. No matter what circumstances or rant or bad words, okay, telling at you, gaano man kabigat ngayon yung kinakaharap mong sitwasyon,
gaano man kalaki yung problema ang kinakaharap ng ating bansa, we can always rejoice in those troubles. Bakit? Because we know that these things that we are going through right now produces good things in us. Amen. Paano nangyari yon? Okay, ganito. Alam natin ang epekto sa atin ng tribulations. Okay, para sa iba, ibinababa yung countenance tsaka yung self-worth. Tama. Pero according to Paul, sabi niya in verse 3, ng Romans chapter 5, sabi niya, and not only that, but we also glory in tribulations. Bakit daw? Knowing that tribulation produces perseverance. Okay? And perseverance produces character. And character produces hope. Okay, isa-isahin natin. Knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance produces character. Okay, and character produces hope. Ang madaling buhay ay hindi po nakakapag-produce or walang naipoproduce yan, kundi kalayawan lang. Kundi, ito po, tignan natin. Habang pinararaan tayo sa mga hamon ng buhay, lalo na sa hamon ng pagiging mananampalataya natin, nabibuild po sa atin. Okay, hindi lamang po yung perseverance, kundi po nabibuild po lalo ng pagtsatsaga po natin ang ating pong karakter. Namumold po yung ating pong karakter. At yung karakter na yan, nagbibuild po siya ng hope sa ating pong buhay. Pinadadaan tayo sa mga hamon na ito upang masala kung nakanino ang ating pong pag-asa. Which not only produces perseverance, ito pong mga pinakaharap natin. At it's not only character that napuproduce po sa atin. Pero higit sa lahat, nasasala natin kung nakanino nga po ba talaga yung pag-asa po natin. At you know what? That hope, yung hope na yan, will never disappoint us. Hindi tayo papalpak sa mga pinili nating pag-asa kung ang pinili po natin ay kay Kristo. Okay, so huwag na intindihin yung ibang mga bagay. Papalpak tayo sa mga pinili natin, sa mga inaasahan natin. Nadi-disappoint tayo. Okay, sa mga bagay na pinaglalagakan natin. Pero kapag inilagak natin ang ating pag-asa kay Kristo, wala, hindi po tayo madi-disappoint. Okay? Hindi tayo madi-disappoint. Nai-stress tayo sa isang bagay kapag yung ini-expect natin na hindi nangyayari. At sa araw-araw, nadi-disappoint na lang tayo. Tama? Pero po dito, according to Apostle Paul, our object of our hope will not disappoint us. Sino yung object na yon? Si Jesus Christ. Sabi pa niya nga it is certain. Bakit daw? It is certain. Bakit? Kasi sabi ng verse 5, now hope does not disappoint. Bakit? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Ano daw? We will not be disappointed because the love of God has been poured out in our hearts. It is in our hearts. Na ang laman ng mga puso na yan ay ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin sa mamagitan daw ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Okay? And we can endure difficulties because of the outpouring of the love of God by the Holy Spirit in our hearts. If you have the Holy Spirit na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, you will glory in your tribulation. You will glory in your circumstances. You will glory in your
situations na hindi maganda. Because ang importante, sinasabi sa atin ng talatang ito, na yung pinagkatiwalaan natin, na yung itinaya natin yung buhay natin, inilagak natin ang buong pagtitiwala natin, hindi tayo mabibigo dahil nasa atin ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin para kayanin ang lahat ng ito. Amen? Tanong, nasa sitwasyon ka ba na hindi mainam? Kung nasa sitwasyon kang hindi mainam, therefore, remember that you have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit who will help you endure and who will help you see things na hindi pangkaraniwan, at yun yung tutulong sa'yo para kayanin mo ang kinahaharap mo ngayon. Sabihin mo, mabigat itong sitwasyon na to. E di ilagak mo sa Diyos. Nasa iyong banal na Espiritu. Sabihin mo, hindi mo kaya. Nasa iyong banal na Espiritu. Humingi ka ng tulong. Sabihin mo, wala nang pag-asa. E na kanino bang pag-asa mo? Diba na kay Kristo lang? At sa magitan ng banal na Espiritu, tinutulungan kanyang lumapit sa Diyos at ilagak ang lahat upang sa gayon makikita mo na may dahilan ang lahat ng bagay at kaya mong i-turn or kaya mong i-shift yung nararamdaman mo sa kung ano yung nais ng Diyos sa buhay mo. That we have hope in the glory of God. And we glory in those tribulations because we know na yung pag-ibig ng Diyos ay nilagak ng banal na Espiritu sa mga puso natin. At higit sa lahat, we have the Holy Spirit, which is our great helper, na ipinangako ni Kristo nung sinabi niya sa kanyang mga alagad na pag-alis ko ay may hahalili sa aking katulad ko, ang banal na Espiritu. Do you have the Holy Spirit? If you have the Holy Spirit, then what you are in right now, what you are suffering right now, what you are going through right now will not ever compared at hindi natin maipapantay sa kung sino yung kasama natin. Kung sino yung kasama natin, ang banal na Espiritu ay kailanman hindi kayang pantayan ng ating pong mga kinakaharap na sitwasyon. Ang tanging natin gawin, let's focus on Christ. Okay? Let's focus on Jesus Christ because we know that through our sufferings, it produces and it molds perseverance in our hearts, in our life, and that perseverance produces character, and our character produces hope that in Christ and in Christ alone, nasa Kanya ang kasagutan at katugunan ng lahat ng ating pong inaasahan. May inaasahan ka ba ngayon? Ilagak mo sa Diyos. May alalahanin ka ngayon? Ilagak mo sa Diyos. May kabalasehan ka ngayon? Ilagak mo sa Diyos. Itong lahat ay manalangin. Aming Diyos, sa mga bagay na ito, Panginoon, tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Bakit po? Dahil po sa pakikipag-isa namin sa iyo, Panginoon, ay nabiyayaan kami, Lord God. We have peace. We have the access to God. Then, Lord God, we are able to rejoice in hope of the glory of God.
and we glory in tribulation. Why? Because of the Holy Spirit living in us, O God. At kung ang banal na Espiritu ay sumasa amin, Panginoon, anumang hamon na amin pong kakaharapin, anumang pong sitwasyon ang amin pong pinagdadaanan, ay tunay nga po, Lord, mapaglalampasan po namin iyon. Dahil alam po namin na kami po'y tunay na pinagpala, O Diyos. Kaya po, Panginoon, nawa ang inyo pong salita para sa iyo pong mga lingkod ay nakaabot po nawa sa mga puso namin. At magamit namin, Panginoon, ang mga ito para po lalo pong tumibay at tumatag ang amin pong pananampalataya. Na huwag sumuko, huwag pong panghinaan ng loob dahil po sa pakikipag-isa naming ito. Tunay nga po, Lord God, ipinagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu upang sa gayon, Lord, lalo naming maranasan at lalo pong tumayog, Panginoon, ang amin pong pagkakilala, Panginoon, kung sino ka, O Diyos. Lord, sa mga benepisyo po ng justification, I pray na mamuhay po, Panginoon. Mamuhay po ang bawat isa po sa amin. Taglay po ang mga ito. At tunay nga po, Lord God, lalo pong yakapin ang pagkakilala po namin kay Kristo. Ito po ang amin pong samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, at amen. Okay po. So, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ingat po tayo, mga kapatid.